So sa ating discussion, pag-uusapan natin ang angle pairs formed by a transversal. So kapag sinabi nating transversal, it can be a line segment, or a ray na nag intersect sa two or more coplanar lines sa iba't ibang points. So ang mga lines na ito ay pwedeng parallel or non-parallel. So ang transversal, kapag nag-intersect doon sa parallel or non-parallel lines, makaka-form ito ng iba't ibang pairs of angles na may special relationships. So let us look at this illustration. So sa illustration natin, mayroon tayong dalawang parallel lines. So ang parallel lines natin dito ay lines X at saka Y. So makikita natin yung symbols ng parallel dito sa line mismo. Kapag nakakita kayo ng arrowheads, ibig sabihin ang ating mga lines ay parallel sa isa't isa. So ano naman ang ating transversal dito sa ating illustration? Ang ating transversal ay ang line T. So kita naman natin na ang line T ay nag-intersect dito sa ating dalawang lines at different points. Kagaya ng definition natin sa transversal. Now, in this illustration, ang pinapakita naman dito ay ang transversal na nag intersect sa dalawang lines that are non-parallel. So, pwede pong mag-intersect ang isang transversal sa parallel lines at non-parallel lines. So, we have here lines N and E na in-intersect ng ating transversal na line D. So mayroong nabuo na 8 angles ang ating transversal na nag-intersect sa lines N and E. So dito sa ating illustration, magkakaroon tayo ng iba't ibang pairs of angles na may iba't ibang special relationships. So dapat alam natin na ang exterior angles dito sa ating illustration ay yung angle 1 and angle 2 at saka angle 8 at saka angle 7. So they are exterior angles. Nandito sila sa bandang labas. Now yung ating namang interior angles ay yung nasa pagitan ng ating dalawang lines dito po sa loob. We have angles 4 and 3 at saka angle 5 and 6. Kasi gagamitin natin yan mamaya sa ating pairs of angles. Let's talk about the first pair of angles na mabubuo ng ating transversal. So we have corresponding angles. So ang corresponding angles ay nasa same side ng ating transversal at nasa same relative position where the transversal intersects two lines. So mas makikita natin yan sa ating illustration. So one angle is interior and the other angle is exterior. So yung mga angles na corresponding ay not adjacent. So dito sa ating illustration, makikita natin ano-ano ba ang corresponding angles dito. So una, we have angle 2 and angle 6. So ito sila, angle 2 and angle 6. Isang exterior at isang interior angle na nasa same side ng ating transversal. Next ay angle 1 and 5. So we have angle 1 and angle 5. Another pair of corresponding angles, angle 4 and angle 8. We also have angle 3 and angle 7. So meron tayong apat na pares ng corresponding angles na nabuo dito sa pag-intersect ng transversal sa dalawang lines na given. So ito meron lang tayo ditong isang transversal kaya meron lamang tayong apat na corresponding angles. Next, after the corresponding angles, meron naman tayong alternate interior angles. So, kagaya ng ating corresponding angles, ang alternate interior angles ay non-adjacent. They lie between the two lines, both interior, kasi interior angles ang pinag-uusapan natin, and on opposite sides of the transversal. So, tignan natin gamit ang ating illustration. So, ang examples natin dito ng alternate interior angles ay we have angle 4 and angle 6. So, dapat alternate, So, sa magkabilang side ng ating transversal. Aside from angle 4 at saka angle 6, another pair ay ang angles 3 at saka 5. So, meron lamang tayong dalawang pares ng alternate interior angles dito sa ating illustration na mayroon lamang iisang transversal. So, ang ating alternate exterior angles ay non-adjacent, kagaya ng alternate interior angles, na naglalay outside the two lines. So, exterior ang pinag-uusapan natin, kaya outside ng dalawang lines, and on opposite sides ng ating transversal. So, mas makikita natin yan using our illustration.
So dito, ang ating alternate exterior angles ay, okay, so dito tayo sa exterior titingin, exterior angles, angle 2, and then angle 8. We also have angle 1 at saka angle 7. So yun yung mga alternate exterior angles. Meron tayong dalawang pares. Now, let's proceed with the same side exterior angles. So, ito naman yung dalawang non-adjacent angles na naglalay outside the two lines kasi nga exterior and on the same side of the transversal. So, same side naman tayo. Tingnan natin sa ating illustration. So, sa ating illustration, ang ating same side exterior angles ay angles 1 and 8. We also have angles 2 and 7. Again, meron din tayong dalawang pares para sa same side exterior angles. Siyempre, we also have same side interior angles. Again, two non-adjacent angles na naglalay between the two lines. Interior naman ito. Okay, interior angles. And siyempre, same side of the transversal. So sa illustration natin, ang ating same side interior angles ay angles 3 and 6. We also have angles 4 and angle 5. So yan po yung ating mga same side interior angles. Now, let's have this exercise, name that angle. So papangalanan natin yung iba't ibang pairs of angles na mabubuo ng isang transversal. So dito sa ating illustration, more than one na ang pwedeng maging transversal. At mayroon na tayong 16 angles na nabuo. So, tignan natin, ano yung una nating angle pair? We have angle 9 and angle 13. So, ito yung angle 9 and then angle 13. So, ang magiging transversal natin dito, ang basehan natin ay yung line S. Okay, so angle 9 and angle 13, that is corresponding angles. So, ito yung pares na tinatawag nating corresponding angles. Isang exterior at isang interior angle na nasa same side ng ating transversal. Okay? Next, we have angle 6 and angle 14. So, ito yung angle 6 at saka angle 14. Ang basehan naman natin dito as transversal ay yung line N. Okay? So, ano ang angle 6 at angle 14? We have corresponding angles. So, isang exterior at isang interior na nasa iisang side ng ating transversal. So, ang tawag natin ay corresponding angles. Next given, angle 1 and angle 11. This is angle 1 and angle 11. Ang atin namang transversal dito ay line M. So, angle 1 at angle 11, parehong exterior angles. At parehong nasa iisang side ng ating transversal. Ang tawag natin dyan ay same side exterior angles. Dahil parehong nasa exterior yung ating mga angles. Next, we have angle 8 and angle 14. This is angle 8 and this is angle 14. Ang transversal natin dito ay line N. So, we have angles na interior pareho at nasa iisang side ng ating transversal. So, ang tawag natin dyan ay same side interior angles.